ngalan ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Roma sa Kabanata 8, mga talatang 18 hanggang 25. Romans 8:18 to 25. Babasahin ko po ito sa ang salita ng Diyos version. Verse 18, Romans 8:18. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maiahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa baba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan. Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. Maaari na po tayong makaupo. Ang aklat po na ito ni Apostol Pablo na Romans ay napakaganda. Ito natalakay na natin halos buong kabanata. Inabot tayo ng 1 taon at kalahati at tapos natin itong Book of Romans. At yung pong buong chapter 8 ng Book of Romans ay akin pong natalakay na rin buong kabanata, buong chapter 8 na to sa aking YouTube channel. Pwede po ninyong balik-balikan yung aral tungkol sa Romans chapter 8. At pahintulutan nyo po akong gamitin lamang ang talatang ito para tingnan po natin yung mga daing, mga karaingan, mga pagdurusa na meron tayo as we look forward sa final redemption of our bodies. Kaya ang pabagat po ng mensahe ko ngayong umaga, when we groan in pain. Kapag tayo'y dumaraing dahil sa matinding sakit. Manalangin po muna tayo. O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat na minsan pa pwede po namin kayong sambahin sa dakong ito ng sama-sama, gaya po ng inyong banal na kalooban para sa amin, na 6 na araw kaming gagawa at ang ikapito italaga namin para sa inyo. Salamat po Diyos sa umagang ito, muli mahayag ang inyong mga salita. Dalangin ko po ang inyong karunungan, pagpapala, hindi lamang sa akin, kundi sa bawat isa na makakapakinig ng inyong mga salita. Amin pong hinihiling ang tulong ng Espiritu Santo na siyang gumabay, magturo, mag-encourage sa amin, magdala ng comfort sa panahon ng aming mga pagdurusa habang nasa daigdig na ito. Salamat po na ang aming pagdurusa sa kasalukuyan ay hindi maaaring ihambing sa kaluwalhatiang sa amin sa inyong pagbabalik. Kaya pukawin niyo po ang aming damdamin, ang aming puso, ang aming pananampalataya na ba ito'y makapagpatibay palalo para sa inyong kapurihan. Amen. Amen. So pag-aaralan po natin ang tungkol sa karamdaman. Sino sa inyo nakakita nito nakaraang sa TV, no? Meron nangyari sa Quiapo, January 9, talagang punong-puno ng tao, tinatayang 8.1 million, imagine, mga debotong pumunta. At ako po'y naniniwala na bawat isang pumunta roon talagang deboto, namamanata, sapagkat meron silang kahilingan. Humihiling sila marahil na sila ay ingatan ng Diyos, pagpalain sa kanilang mga hanap buhay, pero majority din po doon ay humihingi para sila ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. I remember yung isang reporter ay tinanong kung ano yung mga layunin ng mga tao, bakit pumupunta ron. Meron isang nag-message sa kanya na binasa niya online sa TV. Sabi niya, kaya po ako ay naging deboto dahil po meron akong mahal na
sa buhay na 11 months na pong sleeping, na matagal na pong natutulog, ibig sabihin na comatose, 11 months. So ang realidad po ng karamdaman ay hindi natin po pwedeng itanggi, no? Whether we like it or not, visibly nakikita po natin ang karamdaman sa bawat isa sa tao sa mundo. Ngayon, ang gusto ko pong itanong sa bawat isa, paano po natin haharapin at tatanggapin ang pagdapo ng sakit o karamdaman sa ating mga lupang katawan? How do we accept, no? How do we face the reality that our bodies are diagnosed with diseases? Siguro tatanungin natin, may pag-asa pa ba tayong gumaling? Of course, hinihiling natin na talagang tayo ay pagalingin pa. Gusto pa natin mabuhay at patuloy na makasama ang ating mga mahal sa buhay. May pag-asa pa ba tayong gumaling? Ano po ang pwede pa nating maasahan mula sa mga pangako ng Diyos sa atin? Ano po ang ipinapahayag ng salita ng Diyos sa atin kapag nagkaroon po tayo ng mga matitinding karamdaman? Meron po bang taong hindi nagkakasakit? Saan po kaya nagsimula ang pagkakaroon ng karamdaman? Bakit po kaya nagkakasakit at kalaunan namamatay ang mga tao? Pwede po bang pigilan ang pagdapo ng sakit sa isang Kristiyano? O kabilang po ba ang mga anak ng Diyos, tayo mga mananampalataya, sa nagkakasakit at pwede magkasakit? Sa panahon po kayo ng ating mga pagkakasakit, paano po natin haharapin bilang mananampalataya ang mga pagsubok na tulad nito? Yan po yung mga katanungan na aking sisikaping bigyan ng tugon sa umagang ito. Ano po ang pwede natin gawin at asahan kapag tayo ay dumaraing dahil sa matinding karamdaman? Speaking of the subject of sickness, ito po ay isa sa pinakatiyak na nagaganap sa buong sangkatauhan. Ito po ay laganap sa buong sangkatauhan. Kaya nga po may mga ospital dahil mayroong mga nagkakasakit. Di po ba? So, wala pong pinipili ang karamdaman. Mayroong mga tao na mayayaman, nakakasakit. Mayroong mga tao na mahihirap din ay nagkakasakit. Nakakasakit ang mga tao sa mga developed countries, katulad ng Amerika, Europa. At lalo pong nakakasakit ang mga tao sa mga third world countries, lalo na yung mahihirap na mga bansa dahil sa kakulangan ng medical na atensyon at pasilidad. Kaya pwede natin sabihin na itong tungkol sa pagkakasakit ay realidad na dapat nating harapin. Pero ayaw natin magkakasakit, di po ba? At kung tayo may sakit, anong gagawin natin? Magpapagamot tayo. Mahirap po may sakit. Naunawaan ko po ang iba sa atin, may mga karamdaman, naunawaan ko po, mahirap suungin ang anumang karamdaman. Hindi lamang po ito masakit sa katawan, masakit din po ito sa damdamin, masakit din po lalo na sa ating bulsa. Apektado ang lahat sa ating buhay, kahit isa lamang miyembro ng ating pamilya, kahit isa lamang ang magkaroon o tamaan ng karamdaman. So hindi po ito very sabihin natin gusto natin nagkakasakit. Ayaw talaga natin yan. No? Pero hindi talaga ito po pwedeng maiwasan. Kahit na po yung mga taong nakatira sa mayayamang lugar, halimbawa, sa Ayala, Alabang, o sabihin na natin nasa Forbes Park, sa may Makati. Yung po kanilang bahay, pwede niya po nilang pagwardyahan ng maraming tao. May pera sila, merong gwardya. Pwede nilang palagyan ng CCTV camera para walang tao magnanakaw na po pwedeng pumasok. Pero kahit marami silang gwardya, kahit punong-puno ng CCTV camera ang palibot ng kanilang bahay, hindi po pwedeng pigilan ang pagpasok ng karamdaman sa sino mang nakatira kahit na siya ay mayaman. In other words, walang exemption. Kahit mayaman po pwedeng tamaan ng sakit at ng mga karamdaman.
Ngayon, sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos, yung tinatawag na common grace, pinagkalooban ng Diyos ang mga tao ng karunungan, ng science upang makatuklas ng medisina, upang makatuklas ng mga kagamutan para sa mga karamdaman. Ano po, kaya ito ay galing sa Diyos, pinagpapasalamat natin ang biyayang ito na kaloob. Yung mga doktor, ginagamit ng Diyos yan para tayo ay gamutin. Ano ho, katulad ko, kung hindi ho ako nagpa-opera, ako ho'y nasa Memorial Park, yun ang sabi ng doktor. So, given na meron po tayong karamdaman, ngayon ang malaking katanungan bilang mga Kristiyano, paano kung sa atin tumama ang isang karamdaman na hindi naman natin hinahangad? Bigla na lamang tayo nagulantang isang araw, sabihin ng doktor, meron kang karamdamang ganito. Paano natin ito haharapin? Tayo ba'y matutulad sa mga taong walang maaasahan mula sa Diyos? Tayo ba ay magmumukmuk na lang sa isang sulok para kahabagan ng ating sarili? Meron po akong isang pinsan, ito pong aking pinsan ay na-stroke. At nung siya'y dalawin ko, bago siya namatay, pinabahagi ko sa kanya mabuting balita. Siya'y dalawin ko ay ako tumawag ka ate sa Panginoong Diyos. Ang naging sagot po ng aking pinsan, ako po ay nagulat. Nagalit po siya sa Diyos. Bakit ako pa? Nanggagalaiti po siya sa Diyos. Bakit ako pa sa dinabi-dami ng tao na po pwedeng magkasakit ng ganito? Bakit ako pa? Ako po ay nadudurog ang puso ko nung aking pumarinig ang mga salitang ito. May mga mananampalataya na maaaring wag na wang gano'n ang maging attitude pagdating sa ating Panginoon. Sa gitna ng matinding sakit, huwag dumating sa punto ng isang mananampalataya na ang Diyos ay kanyang sisisihin, ang Diyos ay kanyang tatanungin ng mga tanong na kung saan, bakit hindi na lamang aking kapitbahay, bakit ako pa? Pero sa isang hindi mananampalataya, common yun, yung mga ganoong ekspresyon, kasi hindi nila kilala ang Diyos. Pero sa ating mga mananampalataya, huwag nawa nating pahintulutan na ang ating Panginoon ay ating magkakaroon tayo ng ganoon damdamin para sa ating Diyos. No? So yung biyayang yan ay sagana. The common grace available for us, given by God to the doctors, to the hospital, to the scientists para tayo ay i-treat sa ating mga karamdaman. And I believe maaari pong mapahaba ng bahagi ang ating buhay dahil sa pamaraang ito na galing sa Diyos, yung science of medicine. Subalit, hindi pa rin po makakaya ng medicine ang lahat ng uri ng sakit. Merong mga sakit na hindi talaga nakakatuklas pa ng mga gamot. So, ibig sabihin, may karunungan pa rin po yung tao na limitasyon ng karunungan ng tao. At sa Bible, yung Psalm 19 na the oldest Psalm, yung Psalm 90, alam niyo po ba yun? Yung awit ni Moses, from all generations you are our dwelling place, sabi niya sa verse 1. Pero binanggit ni Moses doon yung ang aba ng aming buhay ay 70 taong singkad at kung malakas pa ay 80, ngunit ang lahat nito ay balot ng kapanglawan. No? So kung tayo inabot na ng 70, abay purihin ng Diyos. At kung tayo malakas pa at niloob ng Diyos na tayo maging 80, purihin ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat yan po, itong katotohanan ng Psalm 90, verse 10 na ito, this is true then and even today. Ang mga tao ay namamatay. Meron mga tao sa bansang Japan, inaabot ng 100 mahigit na taon. Pero karamihan ng mga tao hindi po umaabot sa ganoong edad. Majority, hindi umaabot, namamatay na sa daigdig na ito. Nagkakaroon ng matinding karamdaman. Kaya kahit po tayong mga mananampalataya, ito po sasabihin ko, hindi po tayo exempted na hindi magkasakit. Marami tayong mababasa sa Bible ng mga mananampalataya na nagkasakit. Tulad ni Lazarus, na kapatid ni Maria at Marta, na mababasa natin sa John 11, nagkasakit itong si Lazarus. Nagpahatid ng mensahe ang magkapatid na sinasabi sa ating Panginoon, Lord,
Lazarus that you love is sick. So, makikita natin yung talagang pagtawag nila sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus ang kanilang inaasahan. Yun ang maganda bilang mananampalataya. Sa halip na tayo agad tumakbo sa doktor, Lord, kami po inyong tulungan, kami po inyong paghalingin. Ano? Yan. So, merong mga mananampalataya sa Bible na talagang nakaranas ng pagkakasakit. No? At hindi ko na po iisa-isahin yan. Ang gusto ko lamang pong bigyan ng diin, hindi po tayo exempted na magkasakit. Sino sa inyong walang nararamdaman sa katawan? Lahat tayong nararamdaman. Ano po? Isa sa pinakamatinding karamdaman na kaya naman nating i-bear yung sakit ng ngipin. Mahirap pati ulo damay. So makikita natin yung mga effects ng karamdaman. So, tayo, naniniwala tayo na kaya tayong pagalingin ng Panginoon. Kapag tayo nagkasakit, pwede tayong sumangguni, pumunta sa doktor, tayo ay gagamutin, at sundin natin ang payo ng ating mga doktor na sinangguni. At yung pong pagpunta sa doktor, ay hindi po iyan kawalan ng pananampalataya na kaya tayong pagalingin ng Diyos. Ulitin ko po yun, ang pagpunta sa doktor at sa ospital ay hindi kawalan ng pananampalataya na tayo ay po pwedeng pagalingin ng Diyos. Sapagkat meron pong mga nagtuturo na kahit hindi tayo magpagamot sa doktor, kaya tayong pagalingin ng Diyos. Merong himala. Yun ang kanilang paniniwala na po pwede pang maghimala ang Diyos, huwag mo nang dalhin sa doktor. Naalala ko yung si Kenneth Copeland. Yun po naniniwala na ang Diyos ay naghihimala at po pwede magpagaling instantly kahit hindi siya magpagamot sa doktor. Pero alam niyo po ba si Kenneth Copeland ay nalagyan ng pacemaker sa kanyang puso, yung baterya. At ang sabi niya ay sinabi daw sa kanya ng Panginoon na kailangan niyang tanggapin ang pacemaker. Parang taliwas naman sa kanyang paniniwala. Ibig sabihin, nagpa-opera din siya at nilagyan ng baterya yung kanyang puso. Pero ang paniniwala niya, ang Diyos ay po pwede magpagaling instantly. May mga ganun paniniwala. At gusto ko lamang pong bigyan kayo ng matinding pagpapasya na hindi ho kawalan ng pananampalataya ang pumunta sa doktor. Katandaan po niya yan. Ikalawa, ito po yung mga turo, na kung saan ay ang tinuturo nila ganito. By the stripe or wound of the Lord Jesus Christ, you are healed. Nandyan po yan sa aklat ng Isaiah chapter 53, kung di ako nagkakamali, verse 5. Pwede rin yung makita niyan sa 1 Peter 2:24-25. Ang kanilang paniniwala, dahil sa latay na tinamo sa likodan ng ating Panginoon, sa mga hampas, sa mga sugat, tayo ay gumaling. At yung salitang gumaling, past tense. Ang gagawin mo lamang, i-apply mo yon. Kung ano man ang karamdaman mo, i-apply mo, by the stripes of the Lord Jesus Christ, I am healed. At kung hindi ka gumaling, hindi mo pinaniniwalaan ang salitang iyon. May problema sa faith mo. Yun po isang malaking question mark. Sapagkat ang dinidiscuss sa Isaiah 53:5 ay tungkol sa kagalingan ng ating kaluluwa, at maging sa 1 Peter 2:24-25, kagalingan din ng ating kaluluwa. Nasa pamagitan ng latay ng ating Panginoon, tinamo, tayo ay nagsigaling. Okay? So, hindi mo pwedeng ipag-pray isang tao na may sakit, patungan mo ng kamay, I declare by the stripe of Jesus Christ, you are healed. Dinideclare mo pa na you are healed. Paano kung hindi gumaling? Hindi ginawa mo pang sinungaling yung ating Panginoon. Hindi po ganun dapat ang maging pananaw. Alam ko na mga mananampalataya, they will try their best to seek after healing. We don't want to be sick. Sino bang gusto magkasakit? Pero not in such a way that we believe such kind of erroneous teaching that
at talagang tayo ay nadadaya kapag kaganan. Totoo naman po na ang latay ng ating Panginoon ay nagdulot ng paggaling. Hindi po natin po pwedeng pasubalian yon. By the stripes or wounds of Jesus Christ, we are healed. At ang talagang gumaling doon, yung ating kaluluwa mula sa sakit na kasalanan. At pwede pa rin po tayong makaasa sa ating Diyos upang pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. That's why when someone asks me to pray for disease, sickness, talaga nagpipray ako, Lord, please heal. Because I do not just believe in healing. Someone asked me, do you believe in healing? A pastor asked me, do you believe in healing? Ang aking pananaw ay ganito, I don't believe in healing. I believe in the God who heals. Tama po ba yung sagot ko? It's not me that will heal, but God is the one who heals. Siya lang yung may power para magpagaling. Kaya I believe na kapag tayo nanalangin, po pwedeng kahabagan ng Diyos ang sino mang mananampalataya na may sakit na ating ipapanalangin. Bakit ko sinabing pwedeng pagalingin ng Diyos? Kasi ganito po talaga, no? Ang ating katawan ay tinubos din ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Tayo ay pag-aari ng Panginoong Hesus, both body and soul. Ang original na plano ng Diyos, walang sakit ang tao. Si Adan at Eva, nilikhang walang sakit. Tama ho ba? Tama ho ba? Walang sakit ng tao nung nilikha ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos nung una, bago bumagsak si Adan at Eva sa kasalanan, ay isang perpektong katawan na walang sakit. At isang masunuring kaluluwa na hindi dapat sumunod sa kasalanan. Yun po yung disenyo ng Diyos bago bumagsak si Adan at Eva doon sa halamanan sa Eden. Walang sakit na katawan, kasama po iyan na sa ibibigay ng Diyos sa atin. Naniniwala kayo doon? Walang sakit na katawan, hindi lamang walang sakit, wala ng kamatayan. Kailan po yan? Hindi dito sa lupa. Ito po ay sa pagkabuhay na muli ng ating mga lupang katawan. That is the ultimate healing of our bodies that we long for. Because in this body we groan. Dumadaing tayo. Sasabihin ng ating mahal sa buhay, inaartihan mo lang eh. Hindi, talaga masakit. Di mo ba? Sino sa inyo hindi dumadaing sa sakit? Dumadaing tayo. And that's part of it. Nang isang nagkakasakit ng malubha, dumadaing. Alam niyo yung pinakamagiting na lalaki, ang aking may bahay, alam niyo ba yung mga matitipuno ang katawan? Pag nagpunta sa doktor, takot sa karayom. Matipuno, pero nang tuturo ka na, ninenervyos. Ayaw natin na yan, kasi talagang mabigat ang magkasakit. So, ako'y naniniwala na talagang disenyo ng Diyos sa tayo walang sakit. Nga lang, dumating ang sakit dahil sa ito ay bunga pa rin ng pagbagsak ni Adan at ni Eva sa pagkakasala, sa pagsuway. Ngayon, kapag tayo ay nanalangin na tayo pagagalingin ng Panginoon, pwede naman talaga tayong pagalingin ng Diyos without any intervention. Totoo naman yun. Hindi ho natin tinatawaran ang kakayanan ng Diyos na magpagaling ng walang gamot. Kinagalang natin ang paniniwala ng ibang mga nagtuturo ng ganyan. No? Sapagkat ang healing po, whether it's from the intervention of medicine and doctors or whether it's talagang unusual na pangyayari na tayo ay pinagaling ng Diyos na walang nilapat na gamot, ako po'y naniniwala, ipo ay nakatingin sa ultimate healing na magaganap. What I mean to say, sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos, wala nang ang sakit, wala nang karamdaman. Kaya every healing that we experience dito, na pinagaling tayo ng Panginoon, na nalangin tayo, whether doctor ginamit, whether nagkaroon ng talagang instant, tinawala na lang yung ating karamdaman, no? Yan po ay patikim ng Diyos sa atin kung anong meron ang langit, na wala na nga pong sakit. Kaya every healing, wag lamang po yung healing galing sa albularyo,
Sino ba sa inyo pupunta sa albularyo? Yan ho ay sa kalaban. Yan ay nasa salita ng Diyos. So every healing, whether it is through the intervention of doctors, medicine, and whether it's a miracle, God really heals that person, it comes from God, and the person who got healed must give praise and thanks to the one who heals, whether siya pinagaling sa pamagitan ng doktor. Okay? Ano po ba yan? Nandiyan pa po ba kayo? Pero isang talong pa rin paano kung hindi tayo gumaling? Di po ba napakalaking question mark yun sa atin? We prayed for so many months and years, and this sickness remain in us. At sa halip na tayo gumaling, lalong dadagdagan yung gamot. Pag nagpakonsulta ka na naman kay doktor, palitan natin ang gamot mo. Dagdag na naman sa paggastos, di ba? Ako po ay diabetic, at the same time operado sa puso. Ako po ay na-stroke, mild stroke. May degenerative bone disease ako dito. Sabi nga ng aking may bahay, para ka si Daniel Padilla. Bakit si Daniel Padilla? Nasa iyo na ang lahat. Anyway, hindi ko naman kasalanan. Pero totoo po yan. Baka may kasalanan din nga ako dahil wala akong disiplina sa pagkain. So I still pray that the Lord will be merciful unto me, that I will still be healed from yung stroke. Unti-unti naman nakaka-recover, praise God. Diabetes, kailangan mag-diet. Pero mahirap, di ba? Sige, hilingin na rin natin sa Panginoon. Paano kung hindi ako gumaling personally? Yung isang malaking katanungan, Lord, ang liliit pa ng mga anak ko. Pero alam nyo po, ito, to be honest with you, I was praying one time, alone here, because of pain. I prayed like this. It's my prayer. Lord, if my death will glorify you, so be it. Dahil sa pain. Dahil sa pain. So, mabigat. Pero yung pala yung tamang prayer. Whether we live or die, we die for what? For the Lord. Tama pala yung prayer ko. Minsan natatakot ako sa prayer ko. Pero as I analyze, totoo naman dapat ganon. Kung ikaw ay mananampalataya na ikaw ay mayroong karamdaman na parang sa tingin ng mga manggagamot hindi na po pwedeng gumaling, siguro it's high time for you to develop this kind of understanding from the biblical passages kung paano mo haharapin ang karamdaman na hindi mo sisisihin ng Diyos sa halip, you will allow God to work through that kind of disease. Paano mo tatanggapin yan? Paano kung ang kagalingan pwede mo lamang maasahan ay yung kagalingan ng resurrected bodies? So, meron bang benepisyo yung kakasakit mo sa kasalukuyan? Anong benepisyo niyan? Benepisyo o perwisyo? Karamihan sabihin, perwisyo, pastor. Bakit? Kasi yung karamdamang yan, unti-unting binabawasan ang iyong kalakasan at unti-unting binabawasan ang iyong inipon sa iyong bangko. Kaya sa halip na benepisyo, pastor, hindi ko makita ang benepisyo. Perwisyo. Pero bilang isang mananampalataya, tingnan natin, ito ba'y po pwedeng gamitin ng Diyos para tayo, ang ating kaluluwa, ay makinabang? Bakit nga ba tayo nagkakasakit? Again, babalikan ko yung Genesis 3 na pagbagsak sa kasalanan. At babasahin natin yung passage natin, especially verse 20, verse 21, 22, and verse 18. The origin of sickness, pag sinabing sickness, this is the general term sa lahat ng sakit. At pag sinabing disease, this is the particular term para sa isang sakit. Pag sinabing sickness, lahat ng sakit. Pag sinabing disease, sakit sa puso, sakit sa bato, yan po yung kahulugan ng dalawang salita na yan. Bagamat isa din halos.
So the whole creation suffers as a result of the fall of Adam. Nagdusa ang lahat, di lamang tayo mga mananampalataya. The whole creation, even the animal kingdom, the ground was cursed when Adam disobeyed God. Ang mga kababaihan, masakit, mahirap manganak, di ba? At yung ating mga pagpapagal sa lupa, may thorns and thistles. Ano ba yung thorns and thistles? Ito yung mga hirap na kailangan nating pagdusahan para tayo ay makapag-provide para sa ating mga pamilya. Sino sa inyong hindi nahirapan magtrabaho? And even sa ministry ng Panginoon, mayroong mga thorns and thistles. Mahirap pag nasa gawain ng Panginoon, maraming mga bagay na kailangan mong pagdaanan. At yan ay bahagi ng thorns and thistles na meron sa daigdig na ito. Kaya ang karamdaman, mga sakit at karamdaman, yan po ay bahagi ng bunga ng pagsuway ni Adan. Kaya po nagkakasakit at namamatay ang mga tao dahil sa pagsuway at kasalanan ni Adan. So kaya talaga nagkakasakit lahat ng tao, mga Kristiyano man, mga hindi. Kaya ang dahilan po niya yung kasalanan, Kristiyano man o hindi, nagkakasakit. May mga Kristiyanong may sakit sa puso, may cancer, may kidney failure, may diabetes, may high blood, kung ano na pang sakit. At lalong nagkakasakit ang tao habang tumatanda, nagkakaedad, lalo nagiging prone sa pagkakasakit. Kaya pag tayo po'y nagkakaedad, tanggapin natin, whether we like it or not, we will be prone to more disease and sickness. Tama ba yun? Pag nagkakaedad na, dati nung ako'y bata pa, wala akong nararamdaman mga rayuma. Ngayon, parang dadagdagan, So, nagyayari po yan talaga dahil tayo po ay nasa daigdig na ito na bumagsak sa kasalanan. Okay? May mga sakit po na kayang gamutin, mayroong sakit na hindi na kayang gamutin. May mga sakit na matindi, mayroong simple lang, kahit yung gamot sa butika, over-the-counter drugs, pwede na tayong gumaling. Gagaling naman tayo pag uminom. May mga sakit na nililikha ng tao o kapwa-tao, katulad ng lason, ilalagay sa kung ano, o yung sabi nating pandemic, maaaring yan ay nakatakas na virus doon sa Wuhan laboratory sa China. So, inimbento ng tao kaya nagkasakit ng maraming tao. So, may mga sakit na ang tao rin ang dahilan bakit dumating. At may mga sakit po na inborn or natural sa tao. Nung ipanganak, may sakit na. Meron pong ganyang mga uri ng karamdaman. At simula po nung bumagsak si Adan at Eva sa pagsuway nila sa Diyos, naging bahagi na po ng sangkatauhan ang sakit at kamatayan. Naging bahagi na. At ang sakit po, this sickness or disease, ito po ay bahagi ng tinatawag na natural evil. Meron dalawang klase ng evil Hindi yung katabi yung evil. Dalawang klase ng evil. Number one, natural evil. Yung mga calamities, yung mga sakit na yan, part of natural evil. And the moral evil, yung mga pumapatay ng kapwa. Moral evil, yung mga nandadaya, yung mga pumapatay ng tao, ng hold up, ng rape, moral evil ang tawag dyan. It's theology. So part dyan yung tinatawag na natural evil. Bagamat may mga sakit din po na po pwedeng konektado sa moral evil, lalo halimbawa attempted murder, hindi naman namatay, naputol yung paa o nabaril. So meron dong bahagi yung moral evil nung gumawa ng kasamaan. Bagamat hindi may turing na lahat ng sakit ay under sa kategory ng natural evil, meron din nga pong bahagi ang moral evil. Lalo na katulad halimbawa nagbibisyo ka, mahilig ka sa alak, o di nasira ang iyong atay, di ba? So sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Sisihin yung tindahan ng alak. Ikaw yung may kagagawa niyan, no? Tapos ipagpipray, Pastor, pakipray, gumaling ako sa aking sakit.
Kasalanan mo yan eh. Ikaw ginamit mo yung lakas sa ganyan eh. Dusa ka. Hindi naman. Siyempre. Pero totoo yan. Meron tayong control eh para tayo makaiwas sa mga karamdamang yan. Hindi lang natin naiintindihan. No? Kaya importante na maunawaan natin na yung scope ng sickness and disease sa sangkatauhan, malawak ang pinanggagalingan bukod sa ang pinaka main origin niya, yung fall. Dahil sa mga na yan, parang kasalanan ng sakit eh. Pag nagkasakit ka, merong may mga side effect. Pag diabetes, merong mga side effect at saka mga organs na nasisira. Kaya, importante na maunawaan natin. Hindi ho ako nagsasalita bilang isang doktor. Ang akin, yung theology about sickness and disease. Para handa po tayo, whatever happened to our bodies, lagi tayo nasa Panginoon. No? So, ayaw ng tao talaga ng magkasakit kasi nga, masama ang sakit. That's part of natural or moral evil. Kaya ang gagawin ng tao, iingatan ng sarili. Sino sa inyo nang mahilig kumain ng kolesterol? Huwag na muna naman. Marami na tayo. So, magbabawas po tayo ng ating kakainin na mga matataba, maalat, at ano pa, yung mga matatamis, no? Para maingatan yung ating templo ng Espiritu Santo, yung ating katawan. Iiwas tayo sa bisyo ng alak o sugal, magdamagan nandyan sa madyungan, hindi na naihi ng tama kasi tatama na, halo pa ng halo, at may sigarilyo, dadali nga ang buhay mo. So gagawin natin, mag-i-exercise tayo, magbabawas tayo ng mga stresses, no? At ang maaari ay magkaroon tayo ng magandang attitude, pananaw sa buhay. Huwag yung paragin parang sinakluban tayo ng tadhana. Parang laging Biyernes Santo yung ating mukha. Pero pag kami sakit ng tao, talaga malungkot. Ako ho nagpapasalamat dahil Lord, dapat mabago itong aking attitude kahit may sakit ka. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maganap ko yung aking mga tungkulin. So, iba naman ang gagawin kapag may sakit na. So, kung malusog, maganda. Pero kapag may sakit na, lalo na kung masyado na matagal, magastos ito at lalo pang lumalala. So, anong gagawin dyan? Gagawin niya ang lahat ng paraan para gumaling. Totoo naman, kahit na maubos yung naipon mo, basta gumaling kasi mahalaga sa iyo yung buhay. Ano mo yung pera kung mawawala ka naman? Diba? Ganun talaga yung mindset. Kailangan yun at natural yun. Kung ikaw ay may kakayanang ipagamot ang iyong mahal sa buhay, gawin mo yun. Huwag mo ipagkakait yun. Okay? Bahagi yun ng pag-ibig mo sa Kanya. Sa panahon ng mayroon siyang karamdaman, gagawin mo ang lahat para siya ay tulungan, alalayan, suportahan. Hindi mo siya sisisihin dahil hindi naman niya kasalanan magkasakit. Dahil nga, bakit ko nasabi? Bahagi ito ng natural evil na available sa sanlibutan ito. No? Yun nga ang taong naiwas sa sakit, siya pa naunang kunin ni Lord eh. Bigla na naman binabangungot, lakas-lakas. So, ganun po dapat nating pananaw. Huwag natin silang pabayaan na sila magdusa na nag-iisa. Tulungan natin bilang mga mananampalataya, ibigay natin yung kaya natin ibigay. Lalo na yung ating presensya at pananalangin. Gusto natin silang gumaling. No? Alam niyo yung mga tao nasa Quiapo, napanood ko yung balita eh. Kung kinakailangan makipaghilahan doon sa tubig, sa lubid, lubid, hihilahin yung lubid. At yung iba, kumuha daw ng hibla, nakita ko nga, niisip ko saan kaya gagamitin iyon. Pero, probably meron silang desire on their own that God would like to us from the Lord na tulungan niyo po, pagpalain niyo po, o pagalingin niyo po. Yun lang naman ang kanilang sinisik. Other than the healing of their souls, walang ganon, halos siguro naniniwala. More on mga temporal na relief, salvation, freedom from suffering. Yun ang kanilang mga desire. No? Kaya kung itong mga taong ito, unbeliever, ginagawa nilang lahat para sila ay gumaling, ganon din naman tayo.
we should be able to do something more specifically to trust the Lord and to go to the doctor for healing. People that are so desperate about their disease will resort to such kind of devotion, fanaticism, and they call that faith. They call that faith, tama ba? Naniniwala sila, nananalig sila, kaya pag sila sumampad doon sa andas, naniniwala sila na ibibigay ng kanilang sinampahan yung kanilang kahilingan. That's faith. But faith on what? Yun ang makikitatanong sana eh. Yes, that is a display of faith, but faith on what? Nakikita ko ito, it's more on superstitious belief. Folk religious ng mga tao. So, paniniwala kanino? Hindi kay Jesus talaga, kundi sa imahe na po pwedeng magpagaling, pwedeng magbigay ng kayamanan at iba pang mga naisin. Yun ang nakikita ko lamang as I observe. Pero pag nakita mo yung devotion ng mga tao, grabe, no? Ano kaya naisip ko pagka ganun devotion ng mga tao sa tunay na Diyos? Walang makakapigil sa pagsamba. Kahit hindi nag-almusal, pupunta. Ano kaya? So, tingnan mo natin muli yung Bible. Ang Old Testament pa, pag binasa natin yung Old Testament, especially sa Deuteronomy chapter 28, yung tinatawag na blessing and curses, makikita natin doon na bago pumasok sa lupang pangako ang mga Israelita, sa Deuteronomy 28, binabalaan sila ng Diyos. Kapag sila naging masunurin sa Diyos, pagpapalain sila kapag sila nandun na sa Promised Land. Pero the moment na sila sumuway sa Diyos, kasama yung mga sakit na nasa Egypt, ang kanilang maranasan. So in other words, dito, sa Deuteronomy 28, verse 58 to 60, makikita natin na ganito. Kapag hindi nyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi nyo iginalang ang kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh, kayo, verse 59, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. Yun po yung sumpa sa hindi pagsunod. Sakit. Kasama sa sumpa yung sakit dito sa Old Testament. At sila po ay nakipagtipan sa Diyos at ang kasunduang ito sa kanila ng Diyos ay nakabatay po sa kanilang obedience. If they obey, hindi sila magdaranas ng sakit, kundi may blessing. So, anong pinapakita dito? Na ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon para sa kanila. Samantalang ang kanilang pagsuway ay magbubunga ng iba't ibang pagdurusa at kabilang na riyan ang mga sakit na tulad ng kanilang kinatatakutan, mga sakit na ipinadala ng Diyos sa Ehipto. So, from the Old Testament, makikita natin yung karamdaman ay bahagi ng sumpa sa pagsuway. Malinaw po yan dyan, So, kapag ikaw ay disobedient Israelite, mayroong kamaranasan ganyan. Ang Diyos ang nagsabi niyan, Deuteronomy 28. So, hindi lamang dyan na sumpa sa hindi pagsunod, ang paggagalingan ng sakit, maging si Satanas, pinanggagalingan din ng sakit. Si Satanas po ay nagdudulot din ng sakit. Alam natin yung kwento ni Job. Sino ang nagbigay ng sakit? Hindi ang Diyos. Pinahintulutan ng Diyos na magkasakit si Job. Siya ay nagkaroon ng mga boils. No? Nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Ito si Job. Kanino galing? Hindi sa Diyos. Pinahintulutan ng Diyos, pero galing kay Satanas. Sa Luke 13, may mababasa po kayo dyan. Mayroong babaeng baluktot. Kinwestiyon ang Panginoon ng mga tao, bakit papagaling sa araw ng Sabat? Ito pong babaeng ito, sabi ng Panginoon, 18 years she was being tormented by demon for 18 years.
It was the demon who tormented through that kind of disease. And even Paul, the apostle, the great apostle, merong messenger of Satan, ano? He prayed 3 times that the Lord will take away his thorn in the flesh. The messenger of Satan. Many theologians, sinasabi nila ito ay isang uri ng karamdaman. Pero anong sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you and my power is made perfect in your weakness. So Satan still torment even the Apostle Paul. Ano po yung pinamalas ng ating Panginoon sa mga taong may karamdaman nung po siya ay nangangaral dito sa daigdig tungkol sa Kingdom of God, sa pagdating ng Kingdom of God? Let us read from Matthew 4. Ito ho ang maganda. Sa Matthew 4:23 to 24, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nangangaral ang Panginoon tungkol sa paghahari ng Diyos buong Galilea. At pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't pinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, may mga epilepsya at mga paralitiko. Pansinin yung huling mga salita. Silang lahat ay kanyang pinagaling. So ang ating Panginoon concerned sa kagalingan physical din kung ating titingnan. Maging ang mga apostol ay pinagkalooban din ng Diyos ng kapangyarihan na magpagaling sa pangalan ni Jesus sa Lucas 9:1 at 2. Sabi doon sa Lucas 9:1-2, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at mapagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. So, binigyan ng Diyos ng Panginoong Hesus ang mga alagad ng kapangyarihan mangaral at magpagaling ng mga may sakit. Maging sa Gawa 19:11-12, si Apostol Pablo ay ginamit din ng Diyos para magpagaling. Sabi doon sa Gawa 19:11, gumagawa roon ng Diyos ng mga pambihirang himala sa pamagitan ni Pablo, kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritu nagpapahirap sa kanila. At maging ang Banal na Espiritu ay nagbigay ng kaloob ng pagpapagaling or gift of healing, 1 Corinthians 12:9. Ang Espiritu ring iyon na nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos, sa iba'y kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Kaya po yung naturang kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit na ipinamalas ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga unang alagad, ito po ay tinatawag na mga tanda. Hindi po himala ang gamit It's not miracle, but signs. Ano ba yung signs? Tanda. Ano yung tanda? Na dumating na ang kaharian ng Diyos. Kaya yung pagpapagaling noon ng ating Panginoon, ito ay tanda na dumating sa Israel ang paghahari ng Diyos na ipinangaral ng mga alagad. Kaya sabi sa Hebreyo, mga Hebreyo 2:3-4, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng iba't ibang mga himala, sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. So in other words, yung sumulat ng Hebreo, ginamit niya yung mga pagpapagaling sa mga may sakit sa panahon ng Panginoon at maging itong mga alagad bilang tanda, signs that the kingdom of God has come in their midst. Dumating ang
kaharian ng Diyos sa kanilang kalagitnaan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Nahayag yung power ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. So si Lazarus na kapatid ni Marta at Maria nagkasakit at namatay, di ba? Pero muling binuhay ng Panginoong Hesus upang maipakita sa mga Hudyo kung sino ang may hawak ng kamatayan at kung sino ang may kakayanang muling bumuhay sa isang namatay. At yung mga nakasaksi sa pagkabuhay ni Lazaro ay nanalig po sa ating Panginoon. Hindi naman lahat, pero marami ring nanalig. Kaya po, kung titingnan natin, ang sakit na meron tayo sa ating katawan, ito'y bahagi ng ating pananatili sa daigdig na ito na bagsak sa kasalanan. Pero bilang mananampalataya, hindi po ito bilang isang sumpa sa atin. Ano ho? Huwag yung isipin ako hinahatulan ng Diyos kaya ako nagkakasakit ng ganare. Ako sinumpa ng Diyos. Si kapatid malusog. Ako, ganito sa akin. Huwag po nating iisipin nyo. Sabagat hindi po ito sumpa para sa isang mananampalataya. Okay? Yung karamdaman. Sapagkat ang atin pong yung judgment ng Diyos na para sa atin ay inako na ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Kasama na yung ating kasalanan, no? Yung ating mga kabigatan, lahat yan ay kasama doon sa pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo. Romans 8 verse 1, therefore there's now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. So, huwag natin tuturing yung sumpa, no? Kaya kung hindi ito sumpa, can we still pray that God will heal us? Of course! Sino sa inyo, pag may sakit, ayaw manalangin, yan po ay kasalanan. Manalangin! No? Ako'y natutuwa kay Ma'am Pe, Sister Pe, sapagkat ako'y pinatawag sa ospital siya, 7 days siya. And kailangan ako magdala ng langis. Medyo mahal yung langis na nadala ko. Kaunti na pinahid ko. Pero yun ay ginamit ng Diyos para makasama natin siya ngayon. Hindi siya nanatili doon sa ospital. Pinagaling siya ng Panginoon and now she is here still teaching us. So nananalangin tayo because God still heals. Amen? At hindi pa nanalangin, ibig sabihin, pwede naman, Lord, I surrender all to you. Pwede naman ng ganyang panalangin. But if you would like to be healed, you could just ask the Lord to pray. Kaya pag may mga karamdaman na kahilingan, talagang pinagpipray ko na gumaling. I remember I was asked to pray for a certain boy. At that time, he was, I believe, 9 years old. Kasing edad ng aking panganay. When I saw the boy, he was lying doon sa sofa. Magang-maga yung buong katawan because of steroid. Dahil meron siyang leukemia, cancer of the blood. And yung buong pamilya, walang alam na gawin. Pumunta sila dito sa isang peregrine. At sinabi doon na hindi kayo kasal sa simbahan kaya hindi ko pwedeng ipanalangin yung anak nyo. Yun ang ng kanilang leader. So pumunta ako, pinag-pray ko. Sabi nila, para dumating sa punto ng buhay nila na hindi nila alam gagawin na. When I prayed for that boy, at after that sabi ko, please take him to Philippine Children's Medical Center. And they did that. So after more or less 3 months, I was then summoned by the family. Pastor, punta uli kayo dito. So I was thinking, ano kayo nangyari? May pagdating ko po doon, nakita ko yung bata, masigla, nakatayo. At ngayon po, magaling na yung bata. Yun nga lang, hindi ko ma-invite sa church. Anyway, so that's how the power of God, if we really take God sa kanyang mga pangako, no? When we ask, He will answer us. Sometimes God will not answer every prayer of us, especially sa healing. Pero hindi naman tayo may hawak ng kagalingan, kundi ang Diyos talaga.
Pero don't hesitate to pray that our brother or sister or anyone in our family na may sakit, if they ask you for a prayer, don't hesitate. Please pray. Okay po? Kasi yun ho, ang Diyos po natin ay nagpapagaling talaga, whether through the doctor, at kahit po may mga talagang mga miracles na I believe, pero hindi ko parang naranasan talaga yung miracle. No? Meron po mga iba nagtetestify ng ganyan. So sa ating pagkakasakit, we should pray. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay gumaling. And I believe that kind of prayer is good. It's not being selfish. At maraming pagkakataon na tinutugon tayo ng Diyos sa Kanya, ng Diyos, at Kanya tayong pinapagaling. Whether it's a simple cold, cough, or any kind of disease, kinakasangkapan talaga niya ang mga doctor at mga hospital, mga gamot para tayo gumaling. Pero habang nasa daigdig na ito tayo, mga minamahal ko, yung mga healing na yan ng Diyos ay patikim pa lamang po ng ultimate healing na maranasan natin. Yan ay sa muling pagkabuhay ng ating katawang nabubulok. Itong katawang ito na mahihina masasaktin, it will be completely, perfectly healed. Wala nang karamdaman sa resurrection of our bodies. May mga lament song na nagpapahayag ng author ay nag-ask ng healing mula sa Panginoon. Sina Ama na may sakit sa balat, commander ng Aramean army, ay nag-seek ng healing from the prophet Elisha. Si Hezekiah, King Hezekiah, na mamamatay na, ngunit nang siya ay manalangin, God extended his life for another 15 years. So I could say, not praying to God for healing is not the very nature of someone who believes in the God who heals. Ulitin ko yan, ha? Not praying to God for healing is not the very nature of someone who believes in the God who still heals. If you believe that God can still heal, whether it's through conventional way, you pray for healing. And it is a Christian virtue, Christian character. Do not say, I don't want to pray for your healing. Pray for healing. What if God does not answer? At least you pray that God will heal him, because hindi naman nakadepende sa iyo yung pag-heal, no? Kasi may mga pagkakataon talaga na merong ibang layunin ng Diyos sa kasakitan natin. Pero that should not prevent us from asking for healing. Because we are limited, human. We can only pray that God will heal. But yung pag-heal, it depends upon God. That does not depend on us. And I believe we are not sinning when we ask for healing. Isang pastor nga po nagsabi, naniniwala ka ba sa healing? No, I believe in the God who heals. And that is what I believe. Ngunit, meron po mga may sakit talaga na mananampalataya na hindi na niloloob ng Diyos na gumaling pa. Marahil sasabihin sa kanila ng doctor, I'm sorry, we cannot do anything more to treat you on your disease. At kapag tayo nagkasakit na malubha, don't take it as God's judgment. No? That's not God's curse. Ang sakit na taglay natin sa katawan natin ay pinahintulot ng Diyos for our good. Everything work together for good. Lalo pa kung tayo lalong lalapit sa Kanya, at tayo dapat lalong manalangin at magpatuloy na umasa sa Diyos. Ang ating mga daing dahil sa ating mga sakit ay nagpapahiwatig para sa atin na mayroong ultimate healing, mayroong painless at sinless life kung saan yun ang ating inaasahang makamtan sa bagong nilikha. We groan because we long for that ultimate healing, that we hope that one day we will be totally liberated from pain. Now, I want to ask you this question. Anong gagawin natin as we face the reality of pain and suffering due to sickness? Anong gagawin natin pag tayo ay talagang we groan? How can our being sick bring glory to God? Siguro yun magandang question. How can we glorify God even in our sick bed? Yun po yung magandang question. And in his book, Don't Waste Your Cancer, John Piper, nagkaroon siya ng prostate cancer, na-operahan siya, and then after that, 5 years later, he wrote this book, Don't Waste Your Cancer. Sinabi niya doon yung 11 reasons kung bakit hindi dapat masayang ang cancer.
And I will give you only some of them. Sabi niya, we waste our cancer if we believe it is a curse, not a gift. Nasasayang ating karamdaman, whether it's cancer, kung naniniwala tayo na ito'y sumpa at hindi ito kaloob. Sabagat sabi niya, the disease we still bear are not a curse. They have been transformed from a punitive pathway to hell into a purifying pathway to heaven. Second, we waste our cancer, sabi niya, if we refuse to think about death. And we will all die, di po ba? If Jesus postponed His return, we will all die. Kung hindi pa darating ang Panginoon, kung dumating na siya, aabutan tayong buhay, makakapiling din natin siya. And not to think about what it is to be like to live this life and meet God is a folly. Kung inisip natin, forever tayo na sa daigdig na ito at hindi natin haharapin ng Diyos, ito po ay isang kahangalan, sabi niya. Third, we waste our cancer if we spend too much time reading about cancer and not reading about God. Kung ating panahon, habang tayo may cancer, may karamdaman tayo, mas maraming time tayo na nag-iisip tungkol sa ating karamdaman kaysa tungkol sa ating Panginoon. So we waste our cancer, sabi niya. We waste our cancer if we grieve as those who have no hope. Kung tayo ay nagigilid na parang wala tayong maaasahan, sabi niya, na sasayang yung ating karamdaman. We waste our cancer if we treat sin as casually as before. Pag ang isang tao ay may sakit, dapat lalong nagpapakababa sa Diyos. Kristiyano man siya o hindi. We waste our cancer if we fail to use it as a means of witness to the truth and glory of Christ. So we can still glorify God as we even suffer. Na nagwi-witness tayo para sa Panginoong Hesukristo in our sickbed. Ayon kay John Piper. In the same way, si J.C. Ryle po, in-explain niya na ang karamdaman ng isang mananampalataya ay pwedeng magdala sa kanya ng pakinabang, mga benefits. And he sees sickness as wise permission of God. Pinapahintulot ng Diyos ang karamdaman sa isang mananampalataya upang eksaminin ang matinding dulot ng kasalanan sa kanyang kaluluwa. Sabi niya, ito yung mga pakinabang sa kaluluwa ng isang may sakit na mananampalataya. Number one, patulad ni John Piper, sabi niya, sickness helps to remind men of death. Second, sickness helps to make men think seriously of God, their souls, and the world to come. Dapat ganun pala, no? Yung pakinabang sa ating kaluluwa kapag tayo may karamdaman. Sickness helps to soften men's heart and teach them wisdom. Sickness helps to level and humble us. Sickness helps to try men's religion of what sort it is. So ito mga pakinabang sa kaluluwa. So for Ryle, sickness is God's witness, a soul's advisor, an awakener of conscience, a purifier to the heart. And that is what makes the sickness a blessing, para kay J.C. Ryle. Now, therefore, how are we going to live with pain and groaning as we long for freedom from corruption and futility that God will grant to us in the ultimate healing in the resurrection of our bodies? Anong pwede nating gawin, mga practical na bagay, habang tayo nasa karamdaman? Kung ito karamdamang ito ay gusto nating ma-please, mag-glorify ang God. Number one, let us live in a way that pleases God. Yun lang naman. Pag may karamdaman tayo, pwede pa rin tayong mamuhay na sa paraang gusto nating i-please ang Panginoon. No? Pwede pa rin. Second, let us prepare to meet God. Sapagkat ang karamdaman ay nagpapaalala sa atin ng paparating nating kamatayan. So, kailangan nating mamatay muna upang pumiling sa ating Panginoon. Siguro sa panahon na tayo malusog, malakas, hindi natin naiisip na one day tayo po'y lilisan. At nung tayo magkasakit, naisip natin, tayo pala lilisan. At lalo't higit na kailangan nating lumapit at ihanda ang sarili sa pagharap sa Diyos. Handa na ba po tayo pumiling sa Panginoon pag tayo mayroong ganong karamdaman? Alam na po ba natin ang pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan sa ating paglisan? Tayo ba'y concerned sa ating eternal destiny? Let us live to bear the sickness and pain patiently. May mga mananampalataya po na kahit matindi ang karamdaman, talagang they bear it with patience.
o merong katyagaan. Sapagkat isa sa bunga ng Espiritu Santo ay katyagaan. Na ang pagtatyaga, pag-asa at pag-ibig ay lalo pong nakikita sa atin sa panahon na tayo may sakit. Let us live also to help our family and friends to help us. Umasa tayo sa ating mga kapamilya, huwag po natin silang pagkakaitan ng tulo o ng pagkakataon rather para tayo ay tulungan. Kaya nga pamilya natin eh. Huwag po nating isipin na pabigat tayo sa kanila. Hayaan natin ang ating pamilya ay magtumulong sa atin sa panahon na tayo ay may karamdaman. Hayaan natin sila magpamalas ng kanilang pag-ibig, kabaitan, pag-aasikaso at pagtulong. Ngunit mangyayari lamang yan kung tayo rin po ay nagpapamalas sa kanila ng katulad na pag-ibig, lalo na kung sila naman po ay magkakasakit. Maganda, ganun po. What you sow, we will reap. So ang ating pagkakait sa kanila ng tulong, ang pagkakait natin, ang ating pagkakait na sila ay tumulong sa atin ay tanda po ng pagkakamaka-sarili at wala pong tunay na pakikipagkapwa kung ganon. So let our family, friends, churchmate to help us. No? And then finally, let us seek comfort from our God. Alam po natin na ang Diyos ang ating pong comfort sa panahon ng ating pagdurusa at karamdaman. 2 Corinthians 1 verse 3 and 4, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw na tayo sa ating mga kapighatian upang sa mamagitan ng kaaliwang tinatanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Yan po yung dahilan ng bakit tayo kino-comfort ng Diyos sa panahon ng ating mga karamdaman at pagdurusa. God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforters of others. Mga kapatid, ang pagkakaroon ng matinding karamdaman ay isa sa pinaka-distressing na pangyayari sa ating buhay. Subalit again, may layunin po ang Diyos sa pagpapahintulot niya na tayo dumaan sa pugon ng pagkakasakit. Huwag po nating sayangin ang pagkakasakit. Tingnan natin kung paano natin maluluwalhati ang Diyos sa panahon ng ating pagkakasakit. At kung ikaw naman ay walang sakit, ikaw ay malusog at malakas, abay huwag mo nang hintayin itin magkasakit pa para lalo mong ibigin at paglingkuran parangalan ng Diyos sa iyong buhay. I advise you, gamitin mo yung lakas mo. Huwag mo na hintayin magkasakit para ikaw hindi magpagamit sa Panginoon. Paglingkuran mo siya sa panahon ikay may kalakasan. Alam niyo po, may mga times na umiiyak po ako sa prayers, nagmamakaawa sa Panginoon just to ease the pain kung di man tuluyang mawala. And I keep on praying that God will still heal me, that God will still be merciful unto me, especially when I experience excruciating pain in my body. And I know some of you feel the same. So my advice and my prayer for you, let us endure the pain, mga kapatid, while we seek for healing and relief from our gracious God. At kung di man po tayo gumaling, let us keep our faith in Christ. As we patiently endure our pain, let us look forward to a life that has no pain, a life that has no more crying, no more sickness, no more death, and that is the ultimate painless life that God has promised to us we who are in Christ. Remember the words of the Apostle Paul in our passage in verse 18. He said in verse 18, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." And there is that future glory that awaits us. And it's not worth comparing to our present sufferings. We groan only here. I'll repeat this. We groan only here, but we will rejoice when we get there. So let us live our lives today for that eternity. Let's pray. Lord, sometimes it's hard for us to accept why we got sick. Mahirap na magkaroon ng karamdaman. But you want us, Lord God, to depend on you.
You want us to pray for healing. You want us, Lord God, to rely upon you, Lord God, for provisions. At kung dumating, Panginoon, yung time na hindi kami gumaling, meron pong benefit ito sa aming soul. And we should not waste our disease. We should be able, Lord God, to glorify you when it comes. And we should be able to say, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay sa inyo at kami ay sa inyo. Hawak niyo ang aming buhay, hawak niyo ang aming pagkatao, hawak niyo lahat sa amin. So help us, O Lord God, to trust you more, lalo na sa panahon ng aming mga karamdaman. Instead of complaining, may we learn, Lord God, to pray. May we learn, Lord God, to trust you more. May we learn, Lord God, to exemplify a Christian character that relies heavily on your promises. May we be able to comfort those who are also in need of comfort. Kahit po kami, Panginoon, even us also are in need of such comfort. And it's possible because of your loving grace upon us. So I pray, Lord God, na as we look forward sa ultimate healing na meron kami when we resurrect, Lord God. Kung meron kami mga problema sa karamdaman, Panginoon, alam ko marami sa amin, durusa, may mga sakit. We ask for your mercy and grace, Lord God. We ask for your healing, Father God. I-touch mo po ang aming mga katawan, Panginoon. Gamitin niyo po yung mga doctors, mga gamot na ito para i-heal kami. And most of all, as we go through with this kind of ordeal or hardship, itong mga sakit na to, gaya ng aming napakinggan, nawa kasamang gumagaling ang aming kaluluwa. Na hindi po namin kinakaligtaan kung sino kami. Totally dependent on you for our lives. And even for our departure sa mundo na to, we need to totally depend on you. Lord, sometimes we do not understand most of the time why we need to go through such kind of ordeal, hardship. But you want us to trust you, Father God. Yan ang gusto nyo. Magtiwala kami sa inyo. Huwag kami bumitaw. Huwag kami, Panginoong, mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Salamat po, Diyos, sa inyong mga salita na nagpapaalala sa amin ng future glory, future painless life that we do have. In Jesus' name, Amen. Thank you po. Maraming salamat.